Okay, so fluid mechanics naman tayo. This one is under hydrostatics. Specifically yung inclined na plane surfaces. This is a past board problem, yan, November 2017. So, ito yung mismo sa CRF, pero ito yung sagutan natin. Then, kasi gagawin ko to ng program na kaya mag-solve ng, ayan, ganito klaseng problem. Triangular yan eh. Triangular gate. Hydrostatics. So, isa ka lang natin masasolve to. Okay, so ginawa ko na yun na figure. And so, triangular gate of height 1.2 meters. Height 1.2 meters, ayan. And a base of 0.9 meters is installed in a position such that its plane is inclined 60 degrees with the horizontal. So, ayan, yung plane niya naka-incline. Ito yon. Kasi nakikita mo dyan is yung side view niya lang naman, di ba? So, ito yung mismong cross-section niya, triangular. So, 60 degrees with the horizontal, so that is the water surface. With its vertex at the top. So, ito, vertex at the top. Nasaan ako? Its vertex at the top and the base is parallel to the water surface. Ito, parallel. Diba? Ito yan, yung water surface niyan. Ay, yung base niyan, parallel sa water surface. Okay? So, the vertex is at a depth of 2 meters vertically below the water surface. So, fresh water is on one side of the gate. Dito lang yung tubig. Actually, dito pala dapat, no? Hindi pala ako nang lagay. Yan dito. Dito lang yung tubig eh. Actually, dito nga eh. Or okay na, kahit dito, okay na yun, no? Parehas lang naman yun. Kasi, dito lang naman yung may tubig. So, baga sabihin natin, ano na to, may stone na dito. Or basta may harang na dyan. Basta dito lang may tubig. Okay, dito lang may tubig. Dito lang banda. Kasi kung meron ding tubig sa kabila, another hydrostatic force yun, di ba? So, ayan. Sige, evaluate the hydrostatic force on the gate. Gamit H bar area lang yun. Then locate the point of action of the total hydrostatic force from the vertex of the plane of the gate. So from the vertex. So kailangan mo lang kuha ng eccentricity. Then if the gate is hinged at the bottom, yung base daw. Gate is hinged at the base or at the bottom. So evaluate the force normal to the gate at the vertex. That will be required to open it in kilonewtons. Sige. Solve natin yan. Okay, so again, evaluate the total hydrostatic force on the gate. So, saan ba nag-act yun? So, di ba sa center of pressure? So, alam natin triangle yan. Okay, so dito na lang natin ilagay. Dito yung center of gravity niyan. Pero hindi talaga doon nag-act yung force, kundi at the center of pressure. Baba pa ng konti sa center of gravity. So, kung i-reflect natin yan dito, ayan siya. Ayan yung center of gravity. Pangalanan ko ba? Labelan ko na lang. Ito naman yung center of pressure. Pressure. That is what you are. Center of gravity, center of pressure. And yung distance in between them is what we call the eccentricity. Diba? So that is the eccentricity. Kaya ba dito? Okay na yan. Eh, di whoops na yan. Dito na lang. Ayaw mag-arrow. Pakaliit kasi. Okay na yan. Eccentricity. Ayan. So, dito nag-act yung hydrostatic force natin. Dito ba? Center of gravity? Hindi. Dito sa center of pressure. So, center of pressure. Hydrostatic force. Diyan nag-act. So, paano yan? Gamma H bar area. O, hydrostatic force. F is equal to gamma H bar area. H bar na lang yung kailangan natin. Ang H bar, yun yung vertical distance then from the centroid or from the water surface to the centroid. Yun yung H bar natin. So in this case, kailangan natin makuha pala yung ano no,
Ito may ano na tayo, horizontal distance na tayo. Alam natin na, di ba, ang centroid, pagaling sa vertex, that is 2/3 of a distance, di ba? O yun, pwede na natin gamitin yun. 2/3 ng 1.2. Ang buong height niyan. Ilan yun? Kung mental, 1.2 times 2/3. Parang 12 divided by 3 lang naman yun. Ano, di ba? 4/5. 4/5? 1.2, di ba? Nalagay ko. Times 2/3. Ayan. So, 4/5 siya galing dito. O, yung kabila, di ano, 1.2 minus 4/5. So, ito, 4/5 of ano yun? Meters, no? Parang di klarong 4/5, ah. Ayan, dapat may butas yung 4. 4/5 of a meter. Pero may 60 ka. Edi mag-sign ka, di ba? Pwede mo naman yung iyan eh. Ba parallel naman yan sila? Eto. Ayan, parallel yan dito. So, ibig sabihin, 60 degrees din to. 60 degrees din to. Para makuha mo tong vertical distance na to, so that is simply ano eh. Ay, wala palang distance na to, no? So, ayun, ito pala yun. Mali pala yung nilagay ko dito. Mali ako dito. Dito ako naglagay ng Zaywala. Dito dapat. Sa projection ako naglagay. Ano ba yan? So, ito yung Z equals to. So, idadagdag natin to. Yan yung, ano man yung vertical distance na yan. Pangalanan lang nating Z1. Z1. Trip lang. That is what? 60 is equal to opposite over hypotenuse. So, sine yun, di ba? Sine 60 gagamitin natin. So, sine 60 is equal to opposite, yung Z1, over hypotenuse. Ito yung hypotenuse niyan, 4/5. Ilan yun? Ilan yung Z1? Magandang number ba to? Pangit nga ata nung sine 60. Square root ng ano yun eh. May square root of 3 yan eh. So, 4/5 times sine 60. No, 2 square root of 3 over 5. 5 ka ba nun? Okay na ba yan? Goods na ba yan? So, that is, yeah, 2, 2 square root of 3 over 5. Ayan. So, yun yung yan yung idadagdag mo sa 2 para maging h bar siya. So, dadagdag natin yan ng 2. H bar na yan. 2.6, no? 2.6928. So, kayo pwede ilagay. Lagay ko nga yan sa distance. Magagamit ko ba tong y? Sige, okay na. Sa y na lang. Start ko siya sa y. H bar. Store ko siya sa y. Ayun. So, gamma h bar area na lang. Gamma. Nakilonewton yan, di ba? E di 9.81. H bar nasa y times area. Area ng triangle. 1/2 times base 0.9 times height 1.2. Boom. 14.26. Most nearly gives 14.3. Ganun. 14.3. Then locate the point of action of the total hydrostatic force from the vertex of the plane. From the vertex, galing pala dito. So kailangan natin, ito alam na natin yung 4/5, diba? 2/3 ng 1.2. Dadagdag na lang natin yung eccentricity. So ayun, paano yung eccentricity ulit? Formula? Ig over area y bar. O ano naman yung y bar? O yan naman yung may relationship yan sila ni h bar eh. Kung si h bar yung vertical, si y bar naman yung, pwede ba dito? Pag dito ang layo, dito na lang. Y bar naman yung inclined distance niyan from the water surface. Hopefully na di pa naman magulo. Okay na to. Okay na to. Yan, yung y bar distance ito.
the water surface. Yan naman yung y bar natin. Y bar. So that is what? Another trigo sine. Sine 60. Opposite lagi hypotenuse over opposite over hypotenuse lagi yan. Sine 60 is equal to opposite h bar over opposite over hypotenuse y bar. So, ayun yung relationship ng h bar and y bar. Lagi to. May formula na nga rin ito eh. H bar is simply, no, y bar pala. Y bar is simply h bar over sine 60. Oh, di ko na yung store yan. Di na, gagamitin ba yung y bar? Dito lang naman ata magagamit yan. So, di ko na siya isa-store. Okay na yung, ito pala, lagay ko to sa F. 14 F. Ayan. So, locate point of action, no? So, that is what? H bar over sine 60. Pero kaya naman na to. Base height cube over 36 naman yan, di ba? Gusto mo ba i-simplify? Huwag na, okay na yan. Base height cube. I-ano ko na lang, i-AB ko na lang. Base, tas height cube over 36 yan, di ba? Pwede ko naman na ilagay sa baba, di ba? Base height cube over 36. Tapos, times ko na lang sa area na base times height. Base yung A, base height cube. Base times height times y bar natin na h bar over sine 60 times h bar na sa y over sine 60. Sine 60. Then calc. Yung A natin, wait lang, may mali ata ako sa ano. May kulang ako. Okay, balikan ko na lang. Ang A natin ay 0.9 yung base. Ang height natin ay 1.2. Wala pa naman nakastore dyan eh. Y yun pa rin. May kulang ako dito. Triangle pala yun, no? 1/2 base times height palang area. 1/2. Wala. Ayan, 1/2 times base times height. Base height cube over 36. Then yung yun yung IAG. With respect sa centroid kasi yan, di ba? Tapos 1/2 base times height. Y per sine 60. Ayan, tama na yan. 0.0257. Yun na yun. IG. Ay, yung E. 0.0257. 0.0257 pa meter. Turn naman natin yan sa E. Dali tandaan. Eccentricity. Baba naman, no? O kaya pala naka-millimeters dito. So, locate the point of action of the total hydrostatic force. So, basically, yan na lang yan. 4.5. Parang ano, from the vertex, di ba? Eh di, 2/3 na itong buong height, 2/3 ng 1.2 plus E. Di ba? O, yun na yun. 2/3 ng 1.2 plus E. Plus, ay yung 2/3 ng 1.2, di ba meron na tayo nun? 4/5. Add mo na lang yan sa 4/5. Oh. 0.825 meters. O, engineering notation, millimeters. 805.728. Most nearly gives. Yan yung moment. Yan ba yung gagamitin natin na moment arm para sa sunod? So, tingnan natin. If the gate is hinged at the bottom, okay, may hinge daw rito. Ay, di sabihin, doon tayo magmo-moment. May hinge daw dyan. Pangalan nating H for hinge. So, evaluate the force normal to the gate at its vertex that will be required to open it. Siyempre, may hydrostatic force dyan na pa ganyan yung ikot. Eh di siyempre, kailangan ng kukontra dun. Paano yung ikot? Pa-opposite din. Ha, di tumuwid. O, pag ganito naman yan, normal force P na lang. Pangalanan nating P. Moment ka na lang dyan. Diba? Oh, so, paano yan? May summation of moment about ano ka na lang. O, statics na lang yan. Summation of moment about H equals 0. So, meron ka ng F. May hydrostatic force ka na. Times, ano ba yung sabi nun kanina? Ano? Ano bang ginamit kong H bar? Di na natin magagamit yung H bar eh. Store na natin sa Y yung ano. Yung ito, nakuha nating value. Or sa ibang value kung gusto mo. Di naman na natin magagamit yung H bar kasi. So, dito balik, ilagay ko na dito yun sa Y.
Naka-meters ha, yung naka-meters. Kaya maganda dyan kapag nag-engineering notation ka lang. Turn na natin yan. Kasi, yun, conserve yung meters niya. Pero kapag minultiply mo yan by 1,000, naka-millimeters ka na. Ito, for the sake lang naman yan dito, parang palabasan yun sa choices yung ka-millimeters. Or kung kaya mo i-mental na yung pag-move ng decimal place. Actually, di naman talaga minimove yung decimal place, diba? May ano dun eh. Parang nag-raise nun eh, concern. Anyway, so ayan. Moment na lang tayo about h equals 0. So f times ano na to? Di ba na-solve na natin to? Yung kabila. Pero moment tayo dito eh. Eh di ano yun? Yung height niya na 1.2, bawas mo yung y. Di ba? 1.2, bawas mo yung y. Yun yung moment arm niyang f. Yun na yung itong distance na to. Di ba? Kasi ito, from the vertex, kinuha mo yung application niya dito. Ito yan. Eh, yung buong height nito ay 1.2. O, di bawas mo. Yun, 1.2 minus y. O, that is equal to p times, o, yung buong 1.2 to. Di ba? O, edi masasolve mo na yung p. The force p. That is just f times 1.2 minus y. Nakastore na yun dun, di ba? Over 1.2. Cut. Ito force f. Ito yung y bar. Ay, ano yun? Yung y rather. So, ayan. Yung moment arm niya. 4.449. 4.449. And that is 4.445. Snarly gives. And that's it. Ayan. So, 14.3, 825.72, then 445. So, gawin ko to ng program. I'll be right back para ma-solve natin tong kabila. At tinamad na akong ulitin yan. Same process lang naman yung gagawin din. So, sige. And ito na nga yung program na gawa ko. For yan, triangular gate, vertex at the top. If ever binabago lang yung given, so ayan. Yung unang answer natin, 14.3. Normal force. And then, location of point of action, 25. And then, yung normal force at the gate. Normal force at the vertex, no? Nilagay ko ba yun? Normal force at the vertex. If the base is hinged, 4.449 kilonewtons. Okay, so try natin to. A triangular gate with a height of 0.9. O, pinagpalit lang. Base 0.9. Dito, height 0.9 na. Baka kasi may narinig akong ganun daw eh. Napagpalit yung base and the height. So, ang height naman daw yung 0.9. Tama ba? Height na yung 0.9. Base niya no ang 1.2. O, diba? O, base niya naman daw yung 1.2. Is inclined 60 degrees pa rin with the horizontal. With the vertex at the top and base parallel with the water surface. The vertex is 2 meters below the water surface. So, yun pa rin, 2 meters pa rin. So, ito, nilagay ko mga red, yung mga value na kailanganin natin. Ito yung mga final answer. So, let's check. Ayan. So, first ay 13.35. Di ba? Yung total hydrostatic force. Then, location ng total force measured from the vertex pa rin. Nilagay ko lang dito yung from the from the vertex, tas from the base. So, ito, 615. Ayan, point. Ayan, 0.615. Ayun. Same process lang yan. Sila. Hala ka. Nawala ng signal. 0.615. And lastly, if the base is hinged, what normal force at the vertex is needed to open the gate? The gate! 4.22. And that's how you solve this type of problem and hydrostatics. So, ganun lang, tandaan, hindi sa center of gravity nag-act, kundi sa center of pressure. That is at a distance E from the center of gravity. And I guess that's it. Hope you learned something. Thank you.